Sapagkat ito pong perang ito ay pera ng ating mga mamamayan. Sila ay naniniwala na kailangan may paliwanag natin sa kanila, saan nyo dinala yung pera? Ito ba ay nakabahagi ba kami? Sa anong paraan kami nakabahagi? Yun po yung mga tanong na gusto nila na mabigyan ng konting o kaukulang sagot, Mr. President. Yun pong Maharlika Investment Fund, Mr. President. Ito po ay pinag-isipan at nais sa batas 2 taon na nakararaan. Are the promises of the Maharlika Investment Fund fulfilled, Mr. President? Baka mawala yung... Hindi ilagay mo din sa... Sa inyo, binigay niyo sa ito. Hindi, Maharlika yung binigay mo sa akin kanina. Sa Maharlika po, actually, hindi pa ho ganun karami ang kanilang investments dahil sinisigurado rin ho nila, Mr. President, na yung kanilang investments ay siguradong una-una will contribute to nation building at pangalawa po will yield to returns for the Filipino people. So yung mga na-invest ho nila ngayon, meron ho silang investment sa ATI, yung port operator dito sa ating bansa. Malapit na raw mag-close yung NGCP investment ho, which I agree dito dahil kailangan ho natin may eyes and ears sa NGCP. Meron ho rin silang bridge financing sa isang mining company at the rest puro government security. So ito lang po yung tatlong kumpanya na meron ho silang ka-transaction. Alam ko po itong tatlong binanggit ninyo, Mr. President. Ang aking pong gusto sanang malaman, ganito po ba ang naging pag-asa natin? Sapagkat yung perang inilagay natin para maging Maharlika Investment Fund, kinuha po natin sa 2 development banks. Ang karamihan po ay kinuha sa Development Bank of the Philippines at yung iba ay sa Land Bank. Pwede ba nating sabihin na kung hindi kinuha doon sa mga bangko na yon, na ang perang yon is devoted to development, at ikukumpara natin itong 3 ginawang investment so far ng MI ng Maharlika Investment Fund. Masasabi ba natin na nagtagumpay tayo kung ikukumpara sa potential na nangyari sana kung hindi natin kinuha sa mga bangko yon at sa iba pang mga pinagkuhanan nating sources? Ang Maharlika po, meron din ho kasi silang nation building function, Mr. President, at kasama rin sa kanilang mandato na mag-invest sa mga they call high impact sectors key to national development. So energy, agriculture, mining, infrastructure, social infrastructure, at the climate, Mr. President. So, and ang konsepto ho ng isang sovereign wealth fund, dahil sa laki ho nila, no, makakakuha sila ng mas magandang deal dahil malaki ho sila. At pangalawa,
ay makaka-invest ho sila sa mga sektor na hindi kaya po mag-invest yung mga bangko. Kasi yung Development Bank, DBP at Land Bank, mga bangko ito, so pautang lang. Ang Maharlika, pwede ho silang bumili ng equity. No? So pwede nilang gawin ito nang hindi ho nagagawa ng mga development banks. Malinaw naman po yun, Mr. President. Ngunit ang sinasabi ko, halimbawa, kung walang Maharlika Investment Fund, nanatili yun doon sa mga traditional na bangko na sila po ang naglalatag ng mga development funds para paunlarin ang ating ekonomiya. Mas nagampanan kaya nila yung ginawa nila kung ikukumpara sa output ngayon ng Maharlika Investment Fund na wala pa po tayo talagang makitang quantifiable na benefit sa ating ekonomiya. Halimbawa, itatanong natin, ilang porsyento ng public o ng private, ng poverty incidence rate ang na-reduce dahil nga ipinasok natin ang Maharlika Investment Fund? Meron ba tayong mga detalyeng masasabi ngayon? Kasi napaka-importante nun. 250 billion pesos. In-expect ng bawat isang Pilipino na nung ginawa natin yon, merong balik sa atin. 2 taon na ang nakararaan. Paano kung iniwan natin sa 2 bangko? Baka naman, mas lalong nagamit ng bangko. Yan po yung aking gusto sabihin. Well, Mr. President, ang bangko kasi may mga bagay na hindi nila kayang gawin, like mag-invest po in equity, Mr. President. And then number 2, Mr. President, kung iiwan ho natin to sa bangko, ang kanilang pwedeng gawin, magpautang o mag-invest sa government securities dahil ho hindi sila pwedeng mag-invest sa mga kumpanya, Mr. President. So, ako naman, Mr. President, ang pananaw ko ho dito dahil alam ko na nag-iingat rin ang Maharlika sa pag-i-invest. No? At sinusigurado nila yung, kasi the twin mandate eh. No? First is national development, second, returns. No? So talagang pinipili nila yung industriya na papasukin nila o pag-i-investan nila para masigurado nila na itong twin objectives ay ma-reach nila. Pero tama ho kayo na dapat rin na magkaroon ng oversight para makita natin kung talagang productive ba itong Maharlika Investment Fund at kung talagang nagagampanan ho nila yung kanilang mandato or objectives. Isa sa kanyang mandato is national development. Kaya nga po tinatanong natin, if we can exemplify yung investment niya na 20% stake sa National Grid Corporation of the Philippines, ilang employment po na-create niya? Itong investment po sa National Grid, sa aking opinion, Mr. President, is both a national security plus national development objective dahil kailangan ho naman talaga natin ng mata at tenga sa loob ng National Grid dahil natural monopoly ho ito. Hindi po maintindihan ng tao yun eh. Sasabihin natin sa kanya, national security. Pero wala po kaming trabaho eh. Ganun po maintindihan kasi ng karaniwang mamamayan. Kaya po sana, ipinipilit man lang, kahit pa paano meron silang maibigay na naging bahagi na ng investment na yon, na i-contribute nila sa national development. Yeah, in tangible terms, kitang-kita natin. Kasi po, ang ating pinagsisilbihan, mamamayan eh, mahihirapan sila na intindihin under the context of national security, hindi po niya mapoprocess yun. Kita ko naman ho, pag nag-invest rin ho sila sa National Grid, at mag-expand po yung national, pwede na ho nilang itulak yung expansion ng mga transmission lines ho natin. Kasi kung matatandaan ho natin, napakadami pong delayed transmission lines dahil sa management ng National Grid. So ngayon dahil meron ng equity po ang gobyerno, pwede na rin nila itulak yung expansion ng transmission lines at doon ho natin makikita yung construction activities, expansion activities, may mga trabaho na malilikha rin po nitong mga construction activities. Pero tama ho kayo, kailangan ho talaga ng oversight dahil dapat singilin ho natin sila. Lalo na pagdating ng 2026 dahil 3 taon na singilin ho natin sila kung ano ba yung kanilang na-contribute sa ating bansa. Tama po, Mr. President, kasi 250 billion pesos. 2 taon na po nakararaan. Ang balita ko po, yung mga opisyalis nito,
ay napakalalaki ng mga sweldo. Kailangan po ay masulit natin. Sapagkat napakalaki ng kanilang mga monthly salaries. Nabigla nga po ako ayoko na sabihin dito Siguro naman ay makapagdetalye sila. Sapagkat ito pong perang ito ay pera ng ating mga mamamayan. Sila'y naniniwala na kailangan may paliwanag natin sa kanila, saan nyo dinala yung pera? Ito ba'y nakabahagi ba kami? Sa anong paraan kami nakabahagi? Yun po yung mga tanong na gusto nila na mabigyan ng konting o kaukulang sagot, Mr. President. Si Secretary Recto po ang ex-officio chairman ng Maharlika Investment Fund at At nakikinig ho siya na sinisingil na ho siya ng Senado at ni Senator Marcoleta kung ano na po ang contribution ng Maharlika Investment Fund sa ating bansa.